araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 29, 2024. So, ngayon is ipapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna natin balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, naging series natin last time is the power of humility. Kumbaga, yung pagiging humility natin or yung mga kapwa-tao natin, pagiging mabait, pagiging matulungin, pagiging tikas na masabuti sa kapwa-tao is makapangyarihan. Kumbaga, yun yung pwedeng pumago sa katauhan natin dahil ang Diyos, ang unang pinaka-example natin, the best example is si Jesus Christ. Jesus Christ is yung humility niya is ayun yung naging example na dapat nating tularan. Kaya nga yung series na yun is yung tinuruan tayo na maging true servants. Kumbaga, pag true servants ka na is become a true leaders. So, ito gusto ko lang i-share. Ito yung pagkakataon na to na sa church namin is una is tinuturuan kami, pero kagaya nung meeting kanina is in-announce na soon or malapit na kami naman yung magtuturo ng paano nga ba or salita ng Diyos. Yun, napaka-excite lang. So yung series sakay natin yung araw and yung last na araw natin tatakayin to dahil bukas is lalako tayo sa panibagong series na naman, yung the Lordship of Christ over all things. Kumbaga, itong topic na to is sa buong linggo na to is meron tayong iba't ibang topic. Una is Jesus claim all our existence. Number 2, Jesus claim all of our service. Number 3, Jesus claim all of our possession. Number 4, Jesus claim all our relationship. Number 5, Jesus claim all of our thoughts. Number 6, kahapon, Jesus claim all of our heart. And ngayon, yung 7 is Jesus claim all of our dreams. So yung dreams, panaginip, pangarap. Ano kami gusto natin mangyari? Dreams, pangarap natin. So, claim yan. Alam na ng Diyos yan kung ano yan. Kung magtutuparin na lang natin, gawin na lang natin kung ano yung Diyos na ang bahala. At alam po naman yung Diyos ay meron tayong binigay sa ating tadhana na pangarap natin na matutupad natin na makakabuti sa atin. So, ang Bible sa natin yung araw is Matthew chapter 6 verse 33. In English, but 6 first His kingdom and His righteousness, all things to be given you as you will. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat ay biyang halagaan ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at binigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. So, pangalagaan natin yung kaharian ng Diyos, which is ngayon langit, yung heaven, yung Garden of Eden. So, yung mga bagay na binigay sa atin is alam yan, samantala mo yan, hindi natin madadala yan sa langit. Pahalagan natin yung salita niya, pahalagan natin salita yung kaharian niya. Kung paano nga ba tayo pupunta doon, paano tayo makapasok doon, isipin natin yun. Kaya kailangan is mahalin natin Diyos at pailalan yung salita niya. So, ang una natin katuruan, Jesus called us to give worldly dreams. So, sabi ng Diyos is kailangan i-give up na natin yung mga worldly dreams. Ano nga yung worldly dreams? Pangarap ko yumaman, diba? Dahil pera. Pangarap ko magkakotse, pangarap ko motor. Kumbaga, i-give up na natin yan kasi hindi natin matadala yan. Hindi naman pwedeng sasakay tayo sa kopya o sa aeroplano, makapunta na tayo sa karya ng Diyos. Hindi yan. Give up natin, which is nga, yung dapat natin i-dream is yung mapunta tayo dun sa karya ng Diyos. Number 2, Jesus requires us to focus His kingdom. I-focus natin para tayo makapunta sa kingdom, para tayo makapasok. And sa last, Jesus provides us everything we need. So, lahat ng kailangan natin, kagaya na pagtuturo natin is provide ng Diyos. Provide niya itong damit, itong salita, lahat. Ako, pagkatao ko, earphone, cellphone, kung ano mang internet, para mapangaral natin yung salita ng Diyos at maturo sa iba. So, I love you para sa araw ito na may minatutunan tayo sa pakinig at panonood. God bless to all.